Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang halata naman po na itong patuloy na pagsampina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Kagaya ng inaasahan, nagmatigas at hindi sumipot sa National Bureau of Investigation si DDS scriptwriter at crisis financier na si Mike Defensor matapos siyang padalhan ng subpina kaugnay ng kontrobersyal na alegasyong namigay umano siya ng tig 5 milyong pisong suhol sa tinaguriang 18 Maleta Boys. Kung mababasa niyo po yung subpina ngayon na pinadala ko sa inyo, kita niyo naman po cut and paste ito eh. Ito rin yung subpina na pinadala noong ilang buwan ang nakakaraan at pumunta po siya rito, ngunit sinabi naman sa kanya, hindi naman po kayo iniimbestigahan. So bakit pa siya sinasabpina? Sinabpina na po siya, pumunta na siya rito, yung 18 Marines pumunta na rito, in-interview na nila 2 beses, pumunta na sa Senado, nagsalita na dun sa Blue Ribbon Committee. So ano pa bang problema? Sa halip na si Defensor ang dumating sa NBI ngayong umaga ng Miyerkules, June 10, ay ang kanyang paldong-paldo ng buwitrin niyang abogado na si Ferdinand Topacio na agad namang umeksena at bumuelta sa pamunuan ng ahensya. Kaganda po ng reputasyon bilang premier law enforcement and investigative body ng ating bansa. Ayon kay Topacio, sinadya umano ng kanyang kliyente na huwag nang humarap dahil bahagi lamang daw ito ng harassment laban kay Defensor. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang halata din po natin na puppet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Hindi rin nagpigil ang abogado sa pag-atake kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na kanyang tinawag na puppet ng Malacanang at ginagamit umano upang guluhin ang mga investigasyon na may kaugnayan sa flood control controversy. Maintain this pattern of harassment. Oo. Kasi nga, para sa amin, sasabihin ko na sa kanila, may tingin nyo may krimen ginawa si Secretary Defensor, file nyo sa prosecution office. Doon tayo mag-usap kasi yun talaga ang proseso. Samantala, nauna nang itinanggi ni Defensor ang aligasyon ni Matibag. Wala na yun eh. Nakita ko double hearsay naman yun. Ikinuwento dun sa ikinuwento tapos siya na yung nagkwento. Sa isang ambush interview nitong June 8, sinabi niyang puro sabi-sabi at kwento-kwento lamang umano ang paratang na nagbigay siya ng pera kapalit ng testimonya ng mga witness sa Senado. Ano ba yun? Paano naging affidavit yun? Matatanda ang inihayag ni Matibag na may lumapit umano sa kanya na handang magbunyag ng umano'y pagbabayad para mahikayat ang mga testigo na humarap sa mga pagdinig tungkol sa umano'y flood control scandal. Itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malinaw pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media at magkakaroon ng testimonya. Dagdag pang pasabog ni Topacio, pinalockdown umano ng NBI ang Senado dahil sa umano'y security threat kasabay ng inaasahang pagharap ng panibagong grupo ng mga witness sa nakatakdang hearing ng Cayetano Block. At nakikita nyo naman po, lahat ay ginagawa. Alam nyo ba, na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit, ang ginawa nila, puno-puno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapalockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Sa ngayon, nananatiling banggaan ng mga aligasyon at pagtanggi ang magkabilang panig habang hinihintay kung magkakaroon ba ng susunod na hakbang ang NBI laban kay Defensor.